Hello guys, ngayon nandito ako ngayon sa basement kasi ano natin, ayusin natin yung hose ng sasakyan kasi naglilik yung yung radiator, nagbabawas ng tubig. So gagawa natin ng quick fix, gawa natin ng paraan kung anong gagawa natin doon. So yun guys, samahan niyo ako, magagawa tayo ng mabilisang DIY. So yan guys, bali na dito na tayo sa sa sasakyan. Bali ang bilis kasi ginagawa ko na to. Kaya kung makikita nyo, mababa na naman yung yung level ng coolant. Nung isang araw ko lang nilagyan hanggang dito yan. So ngayon nandun na siya sa baba. O kung makikita nyo, nandun na siya sa baba. Dati nandito yan nung isang araw lang. So may tulo yung natin, yung hose, radiator hose. Itong maliit na hose na galing sa sa cooler. So paano ito? Ayan, makikita nyo, ayan, itong part na to, tumutulo yung yung coolant dito. Ayan, makikita nyo, meron pa siyang kulay pink. Diyan siya natulo. So ang gagawin natin, lalagyan ko siya ng double clamp na lang natin kasi para mahigpitan kasi medyo maluwag na tong clamp na to Naghahanap kasi ako ng hose kagabi, wala akong makitang hose. So gawa na lang natin ng temporary solution. Quick fix na lang ang gagawin natin dito. Lalagyan natin siya ng additional na isa pang clamp para hindi tumulo yung dito, yung coolant. So ang gawin natin, i-adjust ko lang ito ng konti para magkaroon tayo ng space dito para dito sa additional clamp natin. So yan guys, bali ang gagawin natin ito, i-adjust lang natin itong clamp na to. Madali lang naman to i-adjust guys. Bali kumuha lang kayo ng pliers. Tapos bali ang gagawin nyo ay sipitin nyo lang ganyan. Pag inipit nyo siyang ganyan, so bali luluwag na yan, makikita nyo maluwag na siya, i-adjust nyo lang siya, ayan. So ganyan lang ang pag-adjust nyo clamp na itong gantong parang hindi ko anong familiar sa sigurado yung tawag dito kung crocodile clamp o So basta ganyan lang gawin nyo guys kung gusto nyo i-adjust. Di kabeto at paluluwagin, ganyan lang, i-adjust lang natin na konti para may lagay natin yung isang clamp na ilalagay natin. So yeah, i-adjust lang natin ng konti dito sa bandang itaas para magkaroon tayo ng space dito. So yan, kung makikita nyo meron tayong space, so ilalagay na natin itong isang clamp na to. So yan guys, ito na yung isa nating clamp na kinabit. So higpitan lang natin siya para para sigurado. So yan, ganyan lang ang ginawa nating temporary solution dito. Kasi medyo maluwag na kasi ito So kaya siguro na tumutulo. Kaya nagbabawas yung coolant. So ito mga ginawa natin, lagyan natin ng dalawang clamp para ito yung secondary na clamp na magsisecure dito sa hose natin. So yun guys, na-secure na natin itong clamp. So tetestingin natin kung may natulo pa dito kasi dito man siya natulo pa. So yan guys, bali yan yung ginawa nating quick fix dito sa ating coolant hose. Bali ito kasing dalawang hose na yan, papunta yan sa heater. So nagkaroon na ako dati din ng problema dito dun sa kotse naman. So ang ginawa namin ni Tito Sani, pinlagyan namin dito, nilagyan namin ng plug. So dinisconnect na namin dito. So kaso mahirap nga kumuha ng pyesa, hindi ko pa alam, medyo busy ako sa trabaho kaya hindi pa ako gusto ko sanang palitan tong hose kaso wala akong makitang hose. Medyo busy kaya yan na muna ang temporary solution na gagawin ko ngayon.
Nilagyan ko lang muna siya ng isang clamp dito para ma-secure natin itong ano, para mahigpitan itong clamp. Kasi hindi na to, bali na fix na kasi to eh. Hindi na natin mahigpitan yan. Kung ano yung higpit na yan, yan na yun. Hindi katulad nitong gantong clamp, pwede natin higpitan. So yan guys, tingnan natin, start natin yung sasakyan. Tingnan natin kung may natulog. So yan guys, lagyan natin ng ano, nilagyan ko na ng pinuno ko na uli ng coolant tong ating ano. So ayan guys, yan yung level ng coolant natin. Nasa full na siya. So tingnan natin, i-start natin itong sasakyan. Tapos observe natin kung tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng tagas. So ayan guys, i-start na natin itong sasakyan. So, i-observe na lang natin kung magkakaroon pa siya ng ano. Siguro mga 5 minutes i-observe natin tapos para makita natin kung wala na kung hindi na siya tutulo ng wala na siyang tulo after 5 minutes, okay na yan. Okay yung ginawa natin ano, temporary fix. So yun guys, kung makikita nyo, ayun, may tulo din doon sa kabila. Sa kabila naman siya tumulo, ayan, makikita nyo yan. No? So, yan yung lalagyan natin ng ano, isa pa rin ano. Lagyan din natin ng isang clamp yan para mahigpitan. Kasi nga, hindi na mahigpitan yung isa. So, yan yung lagyan pa rin natin ng isang clamp doon sa isa dyan, dito sa taas. Kasi yan, makikita nyo, dyan natulo. So, lagyan natin ng isa pang clamp din dyan. So ang gagawin natin dito guys, eto ganun din, ito medyo iusog natin pero sagad na siya eh. So subukan pa nating i-atras to para makapaglagay tayo ng clamp dito. So mangyayari niyan, dito natin ilalagay yung ating pangalawang clamp. Yan. Bali, ganyan ang mangyayari dyan. So dyan natin siya ilalagay. Yan, bali magkasunod sila. So yan guys, ganyan yung gagawin natin. So yan guys, bali eto. Ayan, ilagyan natin siya ng ano, additional na clamp dito. Ayan, so bali ganyan ang ginawa nating fix dito sa hose na to. So yan guys, ipitan lang natin to tapos panda rin uli natin yung ano, yung makina. Tingnan natin kung tutulo pa rin siya. So yan guys, may ipit na. So okay na yan. Tingnan natin kung obserbahan ulit natin kung mayroon pa siyang tulo o wala na. So yun guys, okay na to. So ayan, kung makikita nyo, dalawa na yung clamp na nilagay natin sa baba. So ayan, double clamp na yan. Tingnan nyo, compare dito sa taas, isa lang. So dalawa yung nilagay nating clamp dyan. Tapos kung makikita nyo, ito, isa lang din yan. Tapos ito, dalawang clamp. So ayan guys, tingnan natin kung successful yung ating ginawang repair dito sa ano, sa hose natin. So yun guys, after 5 minutes yan, wala na siyang ano, wala na siyang tulo diyan. Wala na siyang visible na tulo. So ayan guys, ibig sabihin successful yung paglalagay natin ng clamp, na tanggal yung napigilan natin yung ano, na-arrest natin yung tulo. Ibig sabihin na higpitan na natin yung clamp. So successful yung ginawa natin pag-inigpit doon sa paglalagay ng additional clamp para mawala yung tulo dito sa hose. So bali yan kanina, di ba may tumulo dyan. So ngayon wala na, tsaka dito sa kabila. So wala na rin tulo. So ayan, dyan sa kabila wala na rin wala na rin tulo dyan. So ayan guys, successful yung paglalagay natin ng additional clamp dito sa hose nung heater natin. So ayan guys, sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon at hanggang sa susunod na video. God bless and be safe.